Amen. Yung ating month of series po ay ano po? Ay Be on Guard. At ngayon po ay tayo na po ay nasa third week na po ng ating topic po na Be on Guard. Ate Bianca, ano nga po ba yung ibig sabihin ng Be on Guard? Ang Be on Guard po, ito po ay katulad po ng sinabi po ni Ate Sidney kanina na dapat po tayo ay maging mapagmatsyag at mapagmasid po. Bakit po ba? Kasi nga po sa buhay kong ito, lagi po tayong may kaaway. Hindi po ito literal na aawangin mo, battle, sitwasyon, amen po ba? Ayan po yung Be on Guard. At ngayon po, ang aking pong text, kung meron po tayong Bible, kasi mahalaga po na meron po tayong Bible. Kung wala naman po, pwede pong Bible app upang sa ganun po, makasabay po tayo sa ating pinag-aaralan. Ang aking pong text ay nasa Proverbs po, Proverbs 4:23. Ang sabi po dito, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Sabi po sa Tagalog, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinatagla. Amen po. At ngayon po, ang aking pong title ay Guard Your Heart. Ano nga po ulit yun, ang ating pong title ay Guard Your Heart. Bantayan po natin ang ating mga puso. Amen. Ngayon po, bago po tayo magsimula, mag-short background po tayo. Amen. Mag-historical background po tayo. About po sa Proverbs, so about po sa Book of Proverbs. Sino nga po ba ang sumulat po ng Book of Proverbs? Ang sumulat po ng Book of Proverbs ay walang iba po kundi po si King Solomon. Amen. Si King Solomon po ay anak po ito ni Haring David at Bathsheba. Amen. At si King Solomon din po ay siya po ay kilala na pinayayaan po ng Diyos po ng wisdom o karunungan. Siya po ay pinakamatalino po. Amen. Sa Bible, nung panahon po ng Old Testament. Amen po ba? Pero mga kapatid ko po sa Panginoon, bago po tayo mag-proceed po sa ating topic, ayun po yung ating historical background. Nakikita po ba natin yung PowerPoint po? Okay lang po ba yung PowerPoint? Nakikita po ba? Ayan. Sabi po dito, may papagawa po ako sa inyo. Meron po tayong konting icebreaker para po magkaroon tayo ng energy. Kasi baka tulog na po tayo. Dapat po gising po tayo sa salita po ng ating Panginoon. Ngayon po, may papagawa po ako sa inyo na inatawag po na heart check. Yan. Heart check. Ate Bianca, bakit po may pa-heart check? Kasi po, meron po akong dalawang katanungan lamang po. Una pong tanong, sabi po dito, yan. Kamusta yung puso mo ngayon? Amen. Yan. Kamusta yung puso mo ngayon? At pangalawa, sino ba ang laman ng puso mo ngayon? Kung kayo po ang i-check po natin yung heart mo ngayon. Kasi tayo lamang po ang nakakaalam kung okay pa ba yung puso natin, kung kamusta na po ba yung kalalagayan ng puso mo, okay ba yung puso mo ngayon, or broken ka ba, may problema ka ba, amen? Kasi po, sabi nga dyan, sino ba ang laman ng puso mo ngayon? Yan. I-check po natin yung heart po natin kasi mahalaga na yung puso mo kinakamusta mo. Kasi baka mamaya nakakalimutan mo yung puso mo baka durog na. Amen? Yan, i-check po natin yung heart po natin. Amen? Kasi po, mahalaga po na kinakamusta mo yung puso mo. At mahalaga kung sino ba ang laman niyan. Sino ba ang laman ng puso mo? Si Lord ba yan or si Crush? Yan, pag-galang-galang tayo. Dapat po, si Lord po ang laman po ng puso po natin ngayon. At ngayon po, di ba kanina po, sinabi ko po kung ating pong title ay Guard Your Heart. Amen. Ate Bianca, ano nga po ba ibig sabihin po ng Guard Your Heart? Sabi dito, ang ibig sabihin po ng Guard Your Heart ay guarding our hearts means protecting ourselves as Christian from all the things that would come to our ibig sabihin po, ito po yung pag-iingat po natin
sa ating puso po, sa mga bagay po na nakakapinsala po sa atin. Pag-iingat at pagprotekta sa puso mo sa mga bagay po na pwedeng makasira at makadurog yan. Amen. Ayan po, ibig sabihin po ng guard your heart. Pag-iingat po sa puso mo, sa ano po, sa mga banta po na pwedeng makadurog yan at makapinsala yan. Amen po ba? That's why we need to guard our hearts. Amen. Kaya mahalaga na iniingatan mo yung puso mo. Bakit po? Kasi nga po, di ba, pwede po yang masira. Pwede po yang mawasak. Kaya mahalaga na iniingatan po natin yung puso po natin. Amen po. Kasi po, ang puso po, kung ano yung maibigan niya, ayun po yung gugustuhin niya. Sabi nga po dito, the heart is what he can love, that's what he will want. Ibig sabihin po, kung ano po yung maibigan po ng puso niyo, ayun po yung gugustuhin niya. Halimbawa, katulad na lamang po sa, ayan, sabi po di, example na lamang po sa pag-boyfriend ang pag-girlfriend. Sinabi ng nanay mo, wag ka muna magjojowa kasi bata ka pa. Sinabi ng nanay mo, wag ka muna magka-crush. Pero tayo, dahil mahal mo, mahal ko siya, may ganyan tayo, di ba? Nagre-react tayo, hindi, mahal ko siya, ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. Ayun po yung klase po, ganyan po yung puso. Na kung ano yung magustuhan niya, dapat ayun. Solido po siya kung mag-decide po. Kung ano yung magustuhan niya, wala kang magagawa. Ganyan po yung heart, yung ating pong puso. Pangalawa po, sabi dito, decision making. Example po yan, decision making. Yung sabi ng nanay mo, wag kang order ng Shopee. Wala naman tayong pambayad, pero umorder ka. Ganyan tayo, ganyan ako, sabi ng mama ko, wag kang order. Pero nag-order. Ending, wala naman tayong pambayad. Ang tawag sa atin ay pala-desisyon. Ganyan po ang puso. Pangatlo po, ito po, hastily. Ibig sabihin po ng hastily ay padalos-dalos. Laging nagmamadali. Gusto ko yan, ayun ang gusto ko. Ito yung gusto ko, ma'am. Helin mo yan, ma. Gusto ko siya, bakit ganyan? Ganyan tayo. Na hindi pa sa tawang panahon, pero nagjajowa na. Ayun, ganun po yung heart. Kasi po, ang puso po, ito po ay the heart depends on itself. Ibig sabihin, in short, yung puso mo ay nakadepende lamang sa sarili niya. Kasi po, hindi niya naiisipin yung mga nasa paligid niya. Ganyan po ang puso, mga kapatid ko sa Panginoon. Sinabi ng nanay mo na wag mo gagawin, pero ginawa mo. Sabi ng nanay mo, wag mo nga hawakin, pero ginawa mo, hinawakan mo. Kasi po ang puso, hindi niya naiisipin yung nasa paligid niya. Kahit alam niya ng mali, gagawin po yun ng puso. Katulad na lamang nga po kaya sa ating mga example sa pag-boyfriend ng pag-girlfriend. Sinabi ng nanay mo, wag, hindi po ito yung tamang panahon. Mali yung ginagawa mo. Pero tayo, hindi po tayo sumusunod. Ganun po yung puso. Amen po ba? Kasi, hindi po ito tulad po ng ating isip. Amen. Kasi po, ang isip, kaya niyang tumimbang ng right and wrong. Amen. Diba sa ating isip, alam niya pa kung ano yung tama sa mali. Amen. Pero po ang puso, hindi. Kasi po ang puso, kapag siya nag-decide, solido. Wala ka nang magagawa, in short. Ganyan po ang puso. Nakadepende lamang siya sa sarili niya. Kaya tayo, amen, kaya mahalaga na iniingatan mo yung puso mo. Kasi ang puso, pag ito nagdesisyon, pag ito ang kumilos, wala na tayong magagawa. Kung ano yung maibigin niya, ayun po yung gustuhin niya. Kaya nga po nasabi na ang puso, in short, the heart depends on itself. Nakadepende ito sa sarili niya. Amen po ba? Kaya nga po, sabi nga po sa Jeremiah 17:18, wait lang po. Sa Jeremiah 17:18, sabi po dito, I, the Lord, search the heart and examine the mind, to reward each person according to their conduct, according to what their deeds deserve. Sabihin po niyan, ang Panginoon po ang sumisiyasat po ng puso.
Ang ating Panginoon po ang nakakaalam kung ano po yung laman ng puso natin. Kahit even po ang ating mind. Amen? Kaya nga, di ba kanina, hinanong ko po kayo, sino bang laman ng puso mo? Kasi sa ngayon po, alam po ng Panginoon kung sino po yung laman ng heart mo. Alam po ng Panginoon kung sino ba yung tinitibok ng heart mo. Siya ba o hindi? Tandaan po natin na wala po tayong maitatago po sa Panginoon. Kaya sabi nga dito, I, the Lord, search the heart and examine the mind. Sinisiyasat po ng Panginoon yung puso mo. Alam ng Panginoon kung heart mo ba ay okay or hindi. Alam ba ng Panginoon kung yung puso mo ay mali o tama po sa harap niya. Kaya nga po, mahalaga po na iniingatan po natin ang ating mga puso. Amen. Diba? Bakit po? Bakit po ba natin, sabi dito, why do we need to guard our hearts? Amen. Bakit po ba natin kailangan bantayan ng ating mga puso? Amen. Ito po, meron po ako 3 puntos na nilagay po dito. Unang-una na po is, sabi dito, because we have a temptation or battle. Amen. Kasi po, meron po tayong kinahaharap po na tukso or battle po sa buhay. Ano pong battle? Pagsubok sa buhay, sa pamilya, sa kaibigan. Ayun po yung mga battle at temptation po sa atin. Amen. Sabi nga dito na sa pamamagitan po ng temptation o battle, diyan po masusubok ang mga puso natin. At kung paano po tayo mag-react. Kasi po, sa pamamagitan po minsan po ng temptation or battle, diyan po kasi umiigkas po ang ating mga puso. Kung paano po tayo magre-react. Kung halimbawa ang sitwasyon ay hindi maganda, paano ka magre-react yung puso mo? Yung puso mo ba ay siya ba magre-react ng masama or good? Ganyan po. Doon po sa temptation or battle. Kasi sabi nga dito, ang puso po ay madali pong atakihin po ng kaaway. Amen? Tandaan po natin yan. Ang puso ay madali po itong atakihin ng kaaway. Kaya nga, di ba, madalas, nakagawa tayo ng bagay na hindi maganda sa harap po ng Panginoon. Kasi po, dahil po yan sa igkas po ng puso. Katulad na lamang po sa sinabi po kanina, nasa pag-boyfriend, sa mga crush, jowa na hindi pa yung tamang panahon, pero ano ginagawa natin? Sige, okay lang naman po eh. Ganyan po ang puso. Kaya si Satan po, ang nangyayari po, siya po ay nakakakita po ng butas para para atakihin po tayo. Kasi sabi nga po sa Jeremiah 17, chapter 9, sabi dyan, the heart is deceitful above all things and beyond cure. At ibiyaka, ano nga po ba ibig sabihin po ng deceitful lang? Ibig sabihin po ng deceitful ay mapanlinlang. Sa sa iba pong translation ay mandaraya. Pero ang ano po niya talaga is mapanlinlang. Ayan pong ibig sabihin po ng deceitful. At ibiyaka, bakit po sinabing yung puso po ay mapanlinlang? Kasi po, nandyan po yung emotions natin. Yung parte po ng ating kaluluwa, the part of our souls po, amen po ba? Nandyan po yung ating emotions. Kaya kapag nagagalit ka, naiinis ka, naiinggit ka, nagtatampo ka, dyan po yung umuugat sa puso, amen po ba? Sa puso po yan umuugat. Kaya may times yung kaaway mo, halimbawa nakita mo, nagagalit ka, ano ba yan? Ba't hindi naman siya, gusto ko siyang suntukin? Gusto ko siyang awahin. Sa puso po yan umiigkas. Kaya po nasabing mapanlinlang po ang puso. Kasi lahat po yan dito po nanggagaling. Amen po ba? Kaya nga, diba, sinasabi po ng iba, kung ano yung laman ng puso mo, yun ang sasabihin ng labi mo. Amen po ba? Kung ano kasi yung laman ng heart mo, ayun po yung lumalabas sa bibig mo, ayun po yung ina-action po natin. Kaya po ang nangyayari po, ang kaaway po, nakakahanap po siya ng butas para atakihin po tayo. Kasi si Satan, katulad siya ng leyon na naghahanap po ng malalapa. Katulad po, di ba, nung sinabi po ni Ate Irish sa kanyang preaching po nakaraan, like a roaring lion. Kaya nga kapag nakita na yung puso mo, amen po ba? Kapag nakita na yung puso mo,
na may galit yan, inis yan, tampo, inggit, maling emosyon. Si Satan po, ang gagawin niya sa atin ay, sabi sa John 10:10, sabi dyan, "The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come to that they may have life and have it to the full." Ibig sabihin po, pag nakita yan ni Satan, yung puso mo hindi okay sa harap ng Panginoon, maling emosyon niya, punong-puno ng galit, punong-puno ng tampo, inis, inggit, ang gagawin ni Satan ay, babasakin tayo, amen, sisirain tayo. Papatayin po tayo. At dapat po, wag po tayong patayan. Amen po ba? Kaya sa bagay na yan, kailangan po natin ingatan yung puso po natin. Kasi tandaan po natin, ang puso po ay mapanlinlang. Sobrang mapanlinlang po ang puso. That's why na we need, kailangan mong ingatan yung puso po natin. Amen? Kahit po sa ating emosyon. Pag nagagalit tayo, ayan, si Satan, hanap siya ng butas para masalo pa tayong magalit. Kaya mahalaga, kaya sa bagay na yan, kailangan natin ingatan yung puso po natin. Tandaan po natin to. Guard your heart. Ilagay po natin yan sa ating puso at isip. Guard your heart. Every day po, kailangan po natin bantayan yung puso natin. Bakit po? Kasi lagi pong may temptation, lagi pong may battle. At dyan po sa bagay na yan, dyan po tayo nasusubok. Kung paano ka magre-react, kung paano ka kikilos, kung paano ka magsasalita. At dun po yan mag-uugat po sa puso. Amen po ba? Kaya mahalaga na ingatan natin ang ating mga puso. Tanong ko po ba, iniingatan mo ba yung puso mo o hinahayaan mo lang? Kasi sa harap po ng Panginoon, napakahalaga ng puso sa harap niya. Kaya dapat po natin ingatan ang ating mga puso, ang ating heart, ang ating mga puso. Amen po ba? Pangalawa po, bakit po ba natin kailangan ingatan ang ating mga puso or why do we need to guard our hearts? Kasi po, pangalawa po, sabi dito, because we have been changed. Amen. Tayo na po ay binago po ng ating Panginoon. Sabi nga po sa 2 Corinthians 5, chapter 5, verse 17, sabi dito, "Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come." Amen. Sabi po dyan, the old has gone, the new has come. Amen. Dapat po, ang makita po sa atin ay si Jesus. Amen po ba? Bakit po? Kasi, tayo na po ay binago po ng ating Panginoon. Tanong, binago ka na ba ng Diyos? Amen. Kasi, amen po ba, mahalaga na makita po sa atin ang ating Panginoong Jesus. Kung before po, sabi dito, kung ano yung laman ng puso mo dati, dapat wala na po yun. Dapat ang laman na ng puso mo ay si Kristo na po. Kung before yung laman ng puso mo, hindi si Jesus. Kung dati kung ang laman ng puso mo, si crush pa. Dapat ngayon ang laman na dapat ay si Jesus na po kasi tayo na po ay binago na po ng ating Panginoong Jesus. Amen. Kasi nung ating na po tinanggap ang ating Panginoong Jesus, tatanggap din po natin sa kanyang transformation, yung pagbabago. Kaya mahalaga, sabi nga dito, kung dati ang laman ng puso mo ay maling emosyon, dapat ngayon yung bunga na ng Espiritu or the fruit of the Holy Spirit. Sabi nga po sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23, sabi dito, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law." Kung before po, ang laman po ng puso po natin ay punong-puno po ng galit, dapat ngayon ay punong-puno ka na ng pag-ibig. Kung before, kapag nakita mo yung kaaway mo, gusto mo na siyang awayin, dapat ngayon meron ka ng patience. Dapat ngayon meron ka ng self-control. Kasi bakit po? Kasi ang Panginoon ay binago na po tayo. At kasama po sa pagbabago na yung laman ng puso po natin. Amen po ba? Kung before yung laman ng puso mo, wala kang puro na lang kalungkutan, dapat ngayon meron ka ng joy. Kung before yung buhay mo, sobrang gulo yung puso mo, ang gulo-gulo na, dapat ngayon meron ka ng peace.
buhay na ito. And the fruit of the Holy Spirit, amen. Yung bunga po ng banal na Espiritu, amen po ba? Sabi nga dito, at sa pabago po sa atin ng Diyos, huwag na po natin balikan yung dating pamumuhay natin, amen. Mamuhay po tayo na ayon sa kalooban niya, amen po ba? Kung before, yung buhay mo is mahirap, punong-puno na ng problema, amen, punong-puno na ng pagsubok, dapat ikaw, wag ka nang bumalik sa kung ano ka dati. Amen po ba? Dapat ngayon, mamuhay na po tayo na ayon po sa kalooban po ng Diyos. Dapat yung puso mo, dapat ay, ang laman niya is the fruit of the Holy Spirit. Hindi na po yung malik emosyon, hindi na yung galit na yan, dapat hindi po. Dapat, ang laman na ng puso mo ngayon ay walang iba po kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen? Sabi nga dito, mamuhay po tayo na ayon sa kalooban niya. Mamuhay tayo sa kung ano po yung will ng Lord, kung ano po yung tama sa harap niya. Kasi before po, nung wala pa tayo sa Panginoon, amen, grabe yung buhay natin, kahit yung laman ng puso mo iba sa kung ano yung dati sa ngayon. Kung before nga, di ba sinabi ko po, kung before yung puso mo, ng laman ng puro galit, ines, dapat ngayon meron ka ng love, joy, peace. Amen po ba? Nakita po sa atin yung bunga ng Espiritu o the fruit of the Holy Spirit. Kaya nga mahalaga, amen po ba, na yung puso mo, ang laman nan ay walang iba po kundi ang ating Panginoong Jesus. Siya lamang po dapat yung tibok ng puso mo. Siya lamang dapat yung number 1 sa puso mo, wala nang iba pa. Siya dapat yung primary. Hindi siya yung secondary, hindi siya yung pangatlo, hindi siya yung pang-apat, hindi siya yung una sa puso po natin. Amen po ba? Pangatlo ko pong puntos ay, why do we need to guard our hearts? Pangatlo po ay, yan, sabi po dyan, because we are a temple of God. Sabi nga po sa 1 Corinthians 3:16-17, sabi dito, do you not know that you are God's temple? And that God's Spirit dwells in you? If anyone destroys God's temple, God will destroy him. For God's temple is holy, and you are the temple. Ibig sabihin po niyan, tayo po ang templo po ng Diyos. Amen. Amen. Templo ka po ng ating Panginoon. Ikaw yung templo niya. Nananahan po sa atin ang kanyang Espiritu. Amen po ba? Kayo po yung pinili niyang pagtempluhan. Ikaw yung templo niya. Amen po ba? Hindi niya po pinili na tumemplo sa mga hayop o sa mga bato, sa mga halaman. Tayo po ang pinagtempluhan niya. Kaya kasi po, bakit po? Kasi yung puso po natin, yung pinili niyang luklukan. Amen po ba? Yung buhay natin, amen, tayo po yung pinili po ng Diyos sa pagtempluhan. Kaya paano mo ipepresenta yung templo ng Diyos kung yung puso natin ay puno-puno po ng karumihan? Amen. Paano mo ipepresenta yung puso mo kung tayo mismo ay puno-puno na ng karumihan? Tayo nga po yung templo ng Diyos. Tayo po ang templo ng Diyos. Amen. Tandaan po natin, tumitingin po ang Diyos sa puso. Amen. Kung paano tayo maglilingkod at susunod at magpupuri po sa Kanya. Tandaan po natin na we are a temple of God. Sabihin mo sa sarili mo, templo ako ng Diyos. Templo ako ng Diyos. At dapat po ang makita sa templo ay kung ano po yun nakikita po sa Kanya. Kaya dapat ang makita sa atin ay siya. Amen po ba? Sa templo ng Diyos, dapat ang makita ay ang Diyos. Wala lang iba pa. Hindi ikaw, hindi tayo ang makita sa puso natin, hindi tayo, walang flesh. Amen, ang makita po sa atin. Kundi po, ang makita po sa atin ay ang templo po ng ating Panginoon, which is siya po. Siya po ang dapat po ang makita sa atin. Kaya sinabi po dito na you are the temple of God. Tayo po ay templo ng Panginoon. Kaya kung sino man ang sumira ng templo niya, ang Panginoon po ang sisira. Ang Panginoon po ang kikilos, amen. Kaya hindi natin pa yung sirain yung templo natin. Tayo, amen. Kaya mahalaga na iniingatan po natin yung ating mga puso kasi tayo po ay templo po ng Diyos. Tandaan po natin na templo po tayo ng Diyos at ang dapat po makita sa atin ay ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Ngayon po,
nalaman na po natin kung bakit po ba natin kailangan ingatan yung ating mga puso. Una po is because we have a temptation or battle. Pangalawa po, because we have been changed. At pangatlo po ay because we are a temple of God. Ngayon po, paano naman natin, amen, mababantayan po yung puso po natin? Sabi dito, how can we guard our hearts? Amen. Unang-una po is, sabi dito, first, unang-una is seek God first. Sabi nga po sa Matthew 6:33, sabi dito, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ibig sabihin po, dapat po ang inuuna po natin ay ating Panginoong Hesus. Amen? Dapat ang ating Panginoon po ang una po sa puso po natin. Dapat siya yung unang sinisik mo. Hindi yung crush mo. Hindi yung mga bagay sa mundong to. Dapat ang Panginoon yung unang hinahanap mo. Hindi kung ano yung future natin. Dapat si Lord muna yung inuuna mo. Kasi po, lahat po ng bagay po na yan ay ibibigay na po sa atin ng Panginoon. Lahat po yan. Ang mahalaga nga po, sabi nga, sino ba ang tibok ng puso mo ngayon? Sino ba ang tibok ng puso mo? Sino ba ang number one sa'yo? Dapat ang number one sa atin, yung number one sa puso mo, ay walang iba po kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga sabi dito, seek the kingdom of God. Unahin mo ang kaharian ng Panginoon. Siya po yung unahin po natin. Sa puso po natin, dapat siya yung una. Dapat yung tibok ng puso mo na hindi. Dapat yung laman ng puso mo, uunahin ko ang Panginoon. Uunahin ko ang Diyos kasi mahal ko po ang Diyos. Sabi nga dito na lagi po natin unahin ang ating Panginoon. Dapat sa puso mo, siya yung number one. Amen. Yan. Siya yung number one. Ikaw yung number one, Lord. Hindi siya, ikaw yung number one. Hindi siya pangatlo. Hindi siya pang-apat, kundi siya ay number one. Siya yung number one. Amen po ba? Kaya nga po, seek God first. Unahin po natin ang ating Panginoon. Amen. Pangalawa po, sabi dito, paano po natin mababantayan ng ating mga puso? Pangalawa po ay, katulad po ng kay Ate Irish, sinabi na po nung Wednesday ay pray. Manalangin tayo. Sabi nga dito sa Matthew 26 verse 31, sabi dito, watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Sabi dito, watch and pray. Manalangin po tayo. Lagi po tayo manalangin po sa Diyos. Bakit po? Kasi sa pamamagitan ng pagpipray po natin, tutulungan po tayo ng Diyos na hindi po mahulog po sa pagkakasala. Tutulungan po tayo ng Diyos na hindi mahulog po sa kasalanan. Amen po ba? Sabi nga dito na tandaan natin na powerful ang prayer. Napakahalaga po ng prayer sa buhay po ito. Amen. Kaya nga 'di ba nung sinabi nga ni Ate Dayang kanina, full armor of God, paano ka sasaba kung hindi ka prepared? Paano ka lalaban doon sa gera, doon sa war? Kung ikaw hindi ka pa handa, kung hindi ka pa prepared. Kaya nga sa atin, mahalaga na lagi tayo nagpipray. Bakit po? Kasi tutulungan po nito tayo na hindi mahulog sa kasalanan at dapat nagpipray tayo lagi. Sobrang powerful po ang prayer kasi po sa pamamagitan ng ating pagpipray or pananalangin, nagpapalaya at kumikilos po ang Diyos. Kumikilos po ang Diyos at nagbabago po siya ng buhay. Kaya mahalaga na tayo nagpipray po tayo lagi. Amen po ba? Kasi po, ito po yung kailangan natin Ito din po na yung ating panlaban sa gawa po ng kaaway. Kaya nga sabi dito to not enter into temptation para hindi ka mahulog sa pagkakasala. Kaya mahalaga na tayo po ay nagpipray. Tandaan po natin to. Like katulad po ni Jesus. Siya po ay prayerful at dapat ganun din po tayo. Tandaan po natin na prayer is very powerful. Araw-gabi, manalangin tayo kasi tutulungan po tayo nito. Sa ating
problema, pagsubok, tukso, temptation, dyan po, tutulungan po tayo ng ating Panginoon. Kaya nga mahalaga na tayo po ay nananalangin para po, para mabantayan po yung ating mga puso. Pangatlo po is, sinabi nga dito na, read the Bible. Amen? Tayo po ay magbasa po ng Bible. Sabi nga po sa 2 Timothy 3:16 to 17, sabi dito, all scripture is God-breathed, and it is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be truly equipped for every good work. Tandaan po natin, ang salita po ng Diyos ay buhay. Kinasihan niya po ito, hiningahan niya po ito. Kaya yung Bible, wag mong hahayaang sa bahay niyo ay, ito ay marumihan, maalibukhan, wait lang, abot. Basta yun. Marumihan, in short, yun. Wag mong hahayaan yung Bible mo marumihan. Inaamag na wag. Mahalaga na araw-araw ka nagbabasa ng Bible kasi powerful po ito. Tandaan po natin. Kasi ang salita po ng Panginoon ay nagtuturo po sa atin. Tinuturuan po tayo ng salita po ng Diyos. Amen po ba? Pasensya na po. Tinuturuan po tayo ng Diyos sa pamamagitan po ng salita niya. Sabi na nga dyan, to teaching, para turuan tayo, rebuking, i-rebuke tayo sa mga bagay na mali, correcting, iko-correct tayo ng Panginoon, ng salita ng Diyos, at sabi dito, and training. Sa pamamagitan po ng salita po ng Diyos, tinuturuan po tayo nito kung paano po lumakad po sa ating Panginoon. Kung paano po lumakad po ng tama yung naayaw, kung ano yung dapat mong gawin, kung ano yung dapat mong puntahan, kung ano yung dapat mong plano, desisyon, amen. Ayan po ang salita po ng Panginoon. Huwag mong kakatamarang magbasa ng salita ng Diyos, amen. Kung tayo, di ba, Panginoon nga po, hinigyan tayo ng 24 hours a day. Dapat ang Panginoon, paglalaanan mo siya, amen, ng oras, 1 hour, amen. Kasi tutulungan po tayo ng salita niya. Na sabi nga dito na, ingatan ang ating mga puso, para maingatan yung puso mo. Kasi bakit po? Kasi kung hindi po tayo babasa ng Bible, hindi mo malalaman kung ano yung dapat mong lakaran, kung ano yung dapat maging response mo, kung ano yung dapat maging emotion mo, kung ano yung dapat maging react mo. Kasi nga po, bakit nga, di ba, katulad po kayo ng sinabi ko, lagi po tayong may battle. Si Satan nga po si Satan, lagi nang tinitingnan kung ano yung gagawin mo, kilos mo, at huwag mong hahayaan na mabutasan po tayo. Yung puso mo dapat iniingatan po natin. Amen? Ingatan po natin yung ating mga puso. Tandaan po natin yan. Kasi sa harap po ng Panginoon, ang puhunan po ay puso. Sabi ko nga, di ba kanina, na tayo po ay templo ng Panginoon. Paano mo ipepresenta ang templo niya kung ito ay punong-puno ng karumihan? At huwag mong hahayaan, amen, na yung puso mo ay marumihan. Bakit po? Kasi dyan nga po lumuluklok ang Panginoon. Nandito po ang ating Panginoon sa puso po natin. Kaya nga po di ba, tinanong ko po kayo kung sino ba yung tibok ng puso mo o kung sino ba yung laman ng puso mo. Kasi ang mahalaga, dapat sa puso mo, siya ang una. Siya yung number 1. Dapat siya yung tibok. Hindi siya pangalawa lang. Siya yung primary. Siya yung priority dapat ng puso mo, ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Kaya nga po, ang aking po conclusion, dito na po ako magtatapos, sabi nga po dito na, sabi nga po sa Matthew, chapter 5 to 8, sabi dito, blessed are the pure in heart, for they will see God. Amen. Magkaroon po tayo ng puso po na malinis. Amen. Na si Jesus lamang po ang laman. Amen. At ingatan din po natin yung ating mga puso. Kasi bakit po? Kasi ang puso po ang puhunan sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Tandaan po natin yan. Kaya guard your heart. Ingatan mo yung puso mo at huwag mong hahayaang marumihan ito. Sa mga bagay na mali na yung nararamdaman mo, yung nagagalit ka, natakbuhan mo na yun. Wag mo na enjoyin pa yung bagay na yun. Kaya kapag tayo nakasay ng ganong maling emosyon, tumakbo ka. Lumapit ka sa Panginoon, lapit ka, Lord, tulungan mo ako sa bagay na ito. Lord, yung puso ko, punong-puno po ng galit, naiinis ako, Lord, turuan mo ako magpatawad. Lord, ikaw yung makita.
Amen po ba? Dapat magkaroon po tayo ng ganyang puso. Kaya nga mahalaga na guard your heart. Ingatan mo yung puso mo. Bantayan mo yung puso mo. Sa panahon parang akala mo nagagalit ka na, bantayan mo yung puso mo. Sa panahon gusto mo nang mainis. Yan, sa panahon gusto mo nang maghalit. Lord, galit na galit ako. Guard your heart. Sinabi ng Diyos, guard your heart. Bantayan mo yung puso mo. Amen? Kasi mahalaga na yung puso mo ay binabantayan mo. Kaya nga, di ba kanina, nagkaroon tayo ng heart check. Dapat everyday, atin po itong ginagawa yung heart check. Kamustahin mo yung puso mo, kung okay pa ba yung puso mo, okay pa ba yung laman nito. Amen po ba? Heart check. Amen po ba? Kaya ngayon, dito na po ako magtatapos. Salamat po sa Panginoon. Amen. Sa privilege ko and opportunity na magbahagi po ng kanyang salita. Naniniwala po ako na ngayong gabi po ay meron pong magandang mensahe po andun sa atin. Amen. Kaya po ang mahalaga po, tandaan po natin ay wisdom, application. Wisdom is application. Amen. Lahat po ng ating naririnig po dito po sa Faith Online about po sa ating topic na be on guard, dapat po natin po i-apply. I-apply po natin ito sa ating buhay. Wag lang po tayo yung purong rinig lang. Kailangan makita po sa puso mo yan, yung application at sa ating pong buhay. Kaya ang po, tayo po ay manalangin po, pikit po natin ang ating mga mata, piyok po natin ang ating mga ulo. Yes, Lord God, hallelujah God. We worship you, Panginoon, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Lord, sa oras na ito, Panginoon. Lord, naniniwala ako, Panginoon, na kumikilos ka, may inaayos ka, may binabago ka, Panginoon, may binabasag ka, Lord God. Lord, lagi niyo po kaming tulungan sa panahon, Panginoon, na nahulog po kami sa gawa ng kaaway, sa karumihan, sa kasalanan. Lagi mo, Panginoon, na ingatan yung puso po namin, Panginoon, sa mga bagay, Lord God, na mali pong emosyon, maling pag-react, maling desisyon, Panginoon, maling plano, maling desire, Panginoon. Lord, lagi mo kaming ingatan. Lagi mong ingatan yung puso namin dahil sa harap mo, Panginoon. Sabi mo, Panginoon, na kami yung luklukan mo, kami yung templo mo, at wag mo, Panginoon, nahayaan, Panginoon, yung templo mo ay marumihan, Panginoon. Dahil ito kami, Lord, kami yung pinili mong pagtempluhan, Panginoon. Kaya, Lord God, sa buhay na ito, Panginoon, ikaw po yung makita sa amin, Panginoon. Ikaw, Lord God, habang lumalakad kami sa iyo, Panginoon, ikaw yung maging number 1 sa puso namin at wala na pong iba. Ikaw lamang, Panginoon, yung tibok ng puso namin. Ikaw lamang yung laman. Ikaw yung primary. Ikaw, Panginoon, ang dapat una, Panginoon, sa aming mga puso, Lord God. Dahil, Panginoon, ang puso ko ang puhunan sa paglilingkod sa iyo at ayaw mo ng karumihan. Alam mo, Panginoon, sa panahon nagagalit kami dahil ikaw nga po yung sumisiyasat. Ine-examine mo yung puso namin. Kaya, Lord God, sa tuwing, Lord God, titignan mo kami. Lord God, naway, Panginoon, ang makita mo sa amin ay pure heart. Puso pong malinis na nagpupuri sa iyo, Lord God. Ito yung hiling po namin sa mga oras na ito. At salamat, Panginoon, sa maganda mong mensahe, Panginoon, dahil tinuturuan mo kami lagi kung paano nga po ba mamuhay sa iyo ng tama, kung paano po lumakad sa iyo ng tama, Lord God. Kaya, Lord God, sa lahat po na nandirito, Panginoon, sa Faith Online, sa nanonood po sa live, Panginoon, Lord God, pagpalain mo sila, Panginoon, ingatan mo yung puso nila, yung mga puso namin, dahil sa harap mo, Panginoon, ito ay precious, Lord God. Kaya, Lord God, maraming pong salamat, Panginoon, sa oras na ito, Lord God. Pinupuri kita, sinasamba kita, Lord God. In Jesus' name I pray, Amen and Amen. Yan.